Nagsisimula ang kwento sa isang magical academy kung saan ang talento para sa magic ay higit na pinahahalagahan. Ang ating bida, si Will, ay walang kakayahan sa mahika at nagtataka kung may anumang paraan para sa mga walang talentong tulad niya na umasenso sa isang magic academy. Hindi siya sigurado, ngunit madalas na pumupunta si Will sa mga piitan para pumaslang ng mga halimaw para lumakas siya, kahit na hindi siya marunong gumamit ng mahika. Isang araw sa akademya, ang nag-ambalang si Will ay tinawag sa harap ng klase. Sinabihan siyang gumawa ng apoy gamit ang isang catalysta, ngunit si Will ay nanginginig sa takot dahil sa kanyang kakulangan ng mahiwagang talento. Siyempre, nabigo siyang mag-conjure ng kahit ano, at pinagtatawanan siya ng buong klase. Dismayado talaga ang instructor dahil napaka-prestihiyoso ng akademya na ito, at nakakahiya kung paanong hindi nagagamit ni Will ang pinaka-basic magic. Naging malinaw ito sa instructor kung bakit honor student lang si Will pagdating sa note-taking. Sinabi niya na si Will ay ganap na hindi matutulungan. Sa sandaling iyon, isang estudyante na nagngangalang Zion ang nag-conjure ng kamanghamanghang apoy mula sa kanyang upuan. Si Zion ay nagbigay ng hindi tapat na paghingi ng tawad, sinabing tinutulungan lang niya si Will. Inaapulan ng instruktor ang apoy at ipinahayag na ito ay isang halimbawa kung paano, sa mundong ito, ang supremacy ng magic ay ganap. Ang mahika ay lakas, at ang mga salamangkero ang mga bayani. Sa akademya, ang talento ng isang estudyante sa magic ay kung paano sila nakakakuha ng mas mataas na ranggo. Gayunpaman, ang isang walang talentong mag-aaral na hindi man lang gumagamit ng kaunting salamangka, ay walang karapatang mapunta sa isang akademya na nagbibigay ng mga makapangyarihang sages. Pagkatapos ng klase, kinukutya ni Zion si Will na pumasok muli sa piitan dahil pumupunta lang siya roon para tumapos ng mahihinang halimaw at kumuha ng ilang credits. May isang babaeng nagngangalang Colleen ang namagitan, ngunit hindi maintindihan ni Zion kung bakit ang isang honor student na tulad niya ay ipagtatanggol ang gayong walang silbing tao. Ipinahayag ni Colleen na si Will ang pinakamasipag na estudyante na kilala niya, at tumanggi siyang hayaan ang sinuman na mang-insulto sa kanyang kaibigan. Nagulat ang lahat nang marinig siyang magsalita sa ganitong paraan, ngunit itinuro ni Zion na higit pa sa pagsusumikap ang kailangan para maging isang Magi Vander. Walang pagkakataon si Will na maging isa, at tapos na si Zion sa pag-aaksaya ng kanyang oras sa isang walang talento tulad ni Will. Sumang-ayon si Zion sa instruktor habang sinasabi niya kay Will na umalis sa akademya, ngunit sinabi ni Colleen kay Zion na umalis na. Kinakausap ni Colleen si Will sa pamamagitan ng pagturo na may mali sa kanilang propesor, ngunit hindi siya masisisi ni Will dahil tama siya. Naging maboka si Will at sinabihan si Colleen na basta may kasama siyang cutie na katulad niya, wala na siyang pakialam sa kahit ano paman. Naguguluhan si Colleen, at humingi ng tawad si Will dahil tinuruan siya sa murang edad na purihin ang mga babae. Sinabi niya na ang kanyang cuteness ay ganap na nakakaakit, gayunpaman, at ito ay mas lalong kinikilig. Pinaalalahanan ni Colleen ang kanyang sarili na siya ang tagapagmana ng isang maharlika at dapat manatiling kalmado. Sa sandaling iyon, nag-alala si Colleen dahil natahimik si Will, at ipinaliwanag niya na hinahangaan niya ang ganda ng isang araw. Ipinaliwanag ni Colleen na ang Magi Vander, na pinakamakapangyarihang wizard, ay patuloy na itinataguyod ang kalangitan. Noong unang panahon, ang mga tao ay nakulong sa kadiliman at hindi man lang alam ang tungkol sa pagkakaroon ng langit. Ang mundo ay tinatakot ng isang bagay na tinatawag na celestial host, ngunit 5 wizard ang tumayo laban sa kanila. Ipinadala ng mga wizard ang mga mananalakay sa kanilang lugar, at naglagay sila ng selyo sa kalangitan habang nagdadala ng kapayapaan sa mundo. Ang titulo na Magi Vander ay ibinibigay lamang sa pinakamalakas, at ito ay naipasa sa maraming henerasyon. Noong bata pa si Will, may isang batang babae na nagngangalang Aleria ang nagkwento sa kanya tungkol sa kung ano ang nasa kabilang panig ng langit. May magandang sunset daw na nagpapatingkad sa lahat ng uri ng bagay. Naisip niya na kung maaari silang maging Magi Vander, makikita nila ang paglubog ng araw. Gusto ni Will na makita nila ito ng magkasama, kaya nanumpa sila na gagawin nila ito. Ngayon napagtanto ni Will na ito ay isang batang pangako lamang, ngunit si Aleria ang tunay na real deal. Siya ay isang may hindi kapani-paniwalang talento at naging pinakabatang nakakuha ng titulong Magi Vander. Dahil dito, umalis siya patungo sa tuktok na tore, at naiwan ang walang talentong si Will. Hindi kayang talikuran ni Will ang pangakong binitiwan nila, kaya nagsumikap siya para makasama niya ito balang araw.
Pagkatapos, si Will ay pinagalitan ni Professor Wagner dahil sa muling pagpunta sa piitan. Ang pinakamasama ay napunta si Will sa ikapitong palapag, at natatakot si Wagner na mawalan ng buhay si Will balang araw. Humingi ng paumanhin si Will at mahinang nagtanong tungkol sa kanyang mga kredito, na lalong nagpagalit kay Wagner. Gayunpaman, tinanggal ni Will ang isang masamang bantay sa piitan, kaya ginawaran siya ni Wagner ng 2 kredito. Naging masaya si Will, at nabigla si Wagner na hindi siya sumusuko sa pagiging Magie Vendor. Nagtataka si Will kung ano ang mali tungkol doon, kaya ipinaliwanag ni Wagner ang mga paghihirap na naghihintay sa kanya. Bago magtungo sa tore, kakailang ganing sumulong si Will sa itaas na institute. Para magawa iyon, kakailanganin niyang maging bihasa sa 3 kurikulum. Ang kurikulum ay pagsulat, spellwork, at pagsasanay. Kakailanganin niya ang 1 toneladang kredito sa kanilang 3, ngunit hindi maaaring gumamit si Will ng magic, at hinding-hindi siya makakakuha ng mga kredito sa spellwork. Alam na alam ito ni Will, kaya naman nakatuon siya sa pagkolekta ng mga kredito sa pagsasanay sa piitan. Sa kasamaang palad, dapat ipaalala muli ni Wagner kay Will na ang pagsulong sa pamamagitan ng pagsasanay lamang ay imposible. Medyo nanlumo si Will, kaya nabuhayan ng loob si Wagner sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya na kalimutan ang tungkol sa pagiging Magie Vendor. Sa halip, kailangan niyang mag-alala tungkol sa aktwal na pagtatapos sa akademya. Nabigo si Will na makakuha ng mga kredito sa pinakahuling pagsusulit, na nangangahulugang kailangan niyang makakuha ng 4 na kredito sa pagtatapos ng linggo. 2 araw na lang ang natitira, kaya desperadong hinanap ni Will ang kanyang mga tala upang makahanap ng isang halimaw na nagkakahalaga ng 4 na kredito. Gusto siyang tulungan ni Wagner, ngunit ayaw niyang malagay sa gulo. Kaya, sinabi niya na kinakausap lang niya ang kanyang sarili, at inihayag niya ang ilang ulat tungkol sa isang halimaw sa ika-6 na palapag ng piitan. Ito ay tinatawag na Baskerville, at ito mismo ang kailangan ni Will. Kaya, nagpasalamat si Will sa impormasyon ng propesor. Sa kasamaang palad, narinig ni Zion ang lahat. Gumawa siya ng masamang plano, at sigurado siya na sa wakas ay mapupuksa nito ang walang talentong si Will, na wala sa kanyang liga sa akademyang ito. Ilang sandali pa, nakita namin si Will sa ika-6 na palapag ng piitan. Nakalaban na ni Will ang isang Baskerville noon, kaya sabik siyang makuha ang kanyang 4 na kredito. Sinabihan niya ang kanyang nag-aalalang kaibigang pusa na huwag mag-alala dahil iiwasan niya ang apoy ng halimaw, para hindi sila masunog hanggang sa malutong na gaya noong nakaraan. Sa malapit, hinahanap ni Zion at ng kanyang mga kasamahan ang halimaw. Gusto nilang asikasuhin ito bago gawin ni Will para ma-expel siya dahil sa pagkukulang sa kredito. Nag-aalala ang mga kaibigan ni Zion na nasa ika-6 na palapag, ngunit ipinaalala ni Zion sa kanila na isa siya sa mga elite sa paaralan. Si Zion ay may ilang mga seryosong issue, dahil ang mismong tanawin na makita si Will ay nakakasakit sa kanya. Hindi siya naniniwala na ang isang walang talento na talunan ay dapat na makapagsalita tungkol sa Magie Vendors, at sa palagay niya ay hindi karapat-dapat si Will na mapunta sa akademya. Sa sandaling iyon, ang mga bagay-bagay ay tumagal ng kakilekilabot na pagliko, habang ang isang halimaw ay lubos na pinaalis ang isa sa mga kasama ni Zion. Ang bagay na ito ay nakakatakot, habang ang dugo ng lalaki ay tumutulo mula sa kanyang mga kamao, at ang kaibigan ni Zion ay sumisigaw sa takot. Narinig ni Will ang sigaw at sumugod siya, dahil natatakot siyang may inaatake. Nagpakita si Will ng hindi kapani-paniwalang bilis at dumating upang makita si Zion sa labanan. Laking gulat niya nang makitang ang halimaw ay isang masamang sentinel dahil hindi pa niya nakita ang isa sa personal. Ang halimaw na ito ay lubhang mapanganib, at ito ay nagkakahalaga ng 10 kredito. Ang nakakatakot na halimaw na ito ay karaniwang naninirahan sa mas mababang antas ng piitan. Nagtataka si Will kung bakit ito nandito. Ang takot na Zion ay nagmakaawa sa halimaw na lumayo habang inaatake niya ito, ngunit ang kanyang mahika ay walang epekto. Si Zion ay walang pagkakataon, at napagtanto ni Will na ang sentinel ay nasa ibang antas. Si Zion ay desperadong umatake, ngunit ang nakakatakot na halimaw ay patuloy na lumalapit. Kaya, nagpasya si Will na kailangan niyang gawin ang isang bagay. Gayunpaman, sa sandaling iyon, nabigla si Will sa kanyang sarili, habang iniisip niya kung mayroon ba talaga siyang obligasyon na iligtas si Zion. Walang ginawa si Zion kundi ang pagtawanan siya, at walang katapusan niyang binubuli si Will.
Ang kanyang isip ay binaha ng mga alaala kung gaano kahirap ang pakikitungo sa kanya ni Zion, at nagsimula siyang isipin na ang pag-iwan kay Zion upang mawala ang kanyang buhay ay makatuwiran. Gayunpaman, naalala ni Will ang isang bagay na sinabi sa kanya ni Alleria. Sinabi niya na siya ay mas mabait at mas matapang kaysa sa sino mang nakilala niya. Nakita namin na siya ang nagbigay ng salamin niya kay Will. Bumalik sa kasalukuyan, sinabi ni Will na mali si Alleria. Hindi siya mabait or matapang, gusto lang niyang gawin ang lahat para tumabi sa kanya. Isinuot ni Will ang kanyang panlaban na salamin at sumugod pasulong. Pinahinto niya ang matinding pag-atake ng halimaw at ipinahayag na siya ay magiging isang Magi vendors. Bumalik sa paaralan, agarang sinabi ni Profesor Edward kay Wagner na si Zion at ang kanyang mga kaibigan ay pumunta sa piitan ng walang pahintulot. Si Wagner ay hindi makapaniwala, at sinabi ni Edward sa kanya na gamitin ang kanyang pamilyar upang mahanap si Zion. Ang mga estudyante ay nasa malubhang panganib, kaya naghahanda si Wagner na gawin ito at itinanong kung saang palapag sila naruroon. Ipinaliwanag ni Edward na pumunta sila sa ika-6 na palapag, at laking gulat niya nang sabihin ni Wagner na kung pupunta sila sa ika-6 na palapag, hindi na kailangang mag-alala. Pinaalalahanan siya ni Edward kung gaano kadelikado ang ika-6 na palapag, ngunit ipinaliwanag ni Wagner na maayos ang lahat dahil iyon ang palapag na kinaroroonan ni Will. Bumalik sa piitan, ipinakita ni Will ang kanyang napakalawak na kakayahan sa pakikipaglaban habang tinataboy niya ang Sentinel, at nagawa niyang putulin ang isa sa mga daliri nito. Sinubukan ng galit na halimaw na salakayin si Will, ngunit ang bida ay napakabilis. Si Will ay pumailanglang sa kuweba at madaling pinalihis ang mga debris na ibinabato sa kanya ng halimaw. Sa kalaunan, si Will ay nakarating sa likod ng halimaw, at si Zion ay nanunood sa gulat dahil hindi siya makapaniwala na ito ang parehong Will mula sa paaralan. Pinapanood ng mga propesor ang laban mula sa isang bowl ang kristal, at hindi makapaniwala si Edward sa nakikita niya kay Will. Pagkatapos ay isiniwalat ni Wagner na si Will ay isang tunay na outlier. Siya ay may higit sa tao na lakas na hindi kailanman tataglayin ng isang salamangkero, at isang katawan na kasing tigas ng isang dwarf. Gayunpaman, hindi lang iyon, dahil mayroon din siyang hindi kapani-paniwalang mga kasanayan sa pagmamasid, na nagpapahintulot sa kanya na maunawaan ang mga diskarte ng isang kaaway pagkatapos makita ang mga ito ng isang beses. Ipinakita ito ni Will sa pamamagitan ng pag-iwas sa isang pag-atake na ginamit ng halimaw, at ginagamit niya ang pagkakataon na ito upang putulin ang braso nito. Inamin ni Wagner na hindi maaaring gumamit ng mahika si Will, ngunit sa mundong ito na puno ng mga gumagamit ng mahika, si Will ang nag-iisang mandirigma. Kinuha na ngayon ni Will ang higanteng espada ng halimaw, at habang galit na galit ang halimaw, naghahanda si Will para sa isang pag-atake. Si Zion ay hindi gumagalaw sa buong oras na ito dahil siya ay natulala sa lakas ni Will. Ang halimaw ay nagpakawalan ng isang malakas na sinag na pag-atake, ngunit pinigilan ito ni Will gamit ang espada. Patuloy na ipinaliwanag ni Wagner kung gaano kalakas si Will sa pamamagitan ng pagdeklare na ang kanyang slash of the sword ay daig pa ang kidlat. Iyon lang ang ipinapakita ni Will habang hinihiwa niya mismo ang sinag ng halimaw, na nagdulot ng napakalaking pinsala sa lahat ng dako, at ang halimaw ay lubos na natalo. Nagpapakita ng pag-aalala si Will kay Zion, ngunit galit na galit si Zion kaya pinadugo niya ang kanyang sarili mula sa bibig. Ganon din ang sama ng loob ni Edward, dahil ayaw niyang maniwala na ang isang taong hindi marunong gumamit ng magic ay kayang lampasan ang magic. Makalipas ang ilang sandali, bumalik si Will sa akademya upang makita ang galit na si Wagner. Gayunpaman, nagawa ni Will na tapusin ang Sentinel kaya opisyal niyang iginawad si Will ng 10 kredito. 5 taon na ang nakalilipas, nakita natin kung gaano kakilekilabot ang naramdaman ni Will habang ang lahat ay nagbubulungan sa kanyang likuran. Wala pa silang narinig na isang taong hindi marunong gumamit ng mahika tulad niya, at lahat ay nagtataka kung paano siya nakapasok sa Magical Academy. Ipinagpalagay na lamang ng lahat na ginamit siya bilang pain para akitin ang kaibigang si Alleria sa paaralan. Si Alleria ay naging isang Magi vendor sa puntong ito, kaya inakala ng ibang mga estudyante na siya ay sisipain mula sa akademya. Pumunta si Will upang makipagkita kay Headmaster Caldran, at inilagay niya ang isang punyal sa kanyang kamay nang hindi nagsasalita. Naghanda siya ng pag-atake, at kumilos si Will. Itinulak niya si Wagner sa ligtas na lugar, at bago pa man tumama si Wagner sa lupa, na-neutralize ni Will ang pag-atake ng Headmaster gamit lamang ang isang punyal.
Si Caldran at Wapner ay ganap na natigilan, kaya ang punong guro ay natatawa lamang sa kamanghamanghang pagpapakita ng husay ni Will. Nagulat si Wapner nang ideklara niya na papayagan si Will na magpatuloy sa pag-aaral sa Magic Academy. Pinaalalahanan siya ni Wapner na hindi marunong gumamit ng mahika si Will, ngunit labis na naintriga si Caldran kay Will. Para siyang espada na nagnanais na maging wand. Nakapagtataka, parang hindi pa rin masaya si Will. Gusto lang niyang malaman kung makakaakyat ba siya sa tore kung magpapatuloy siya sa pag-aaral sa akademya, at kung magiging matatag siya, makakasama ba niya si Alleria. Binigyan siya ni Caldran ng pag-asa habang ipinahayag niya na kung mananatili siyang walang takot at tumayong matatag, maaaring makamit niya ang kanyang layunin. Gayunpaman, pagkatapos niyang umalis, inamin ni Caldran na wala siyang ideya kung paano magtatapos ang mga bagay-bagay para kay Will, ang espada na nagtatangkang maging isang wand. Bumalik sa kasalukuyan, tinuturuan ni Wapner ang kanyang mga estudyante kung ano ang ibig sabihin ng pag-akyat sa tore. Ito ay karaniwang nangangahulugan ng pagsulong sa itaas na institusyon upang maging isa sa Magi Vander, na naghahari mula sa pinakamataas na palapag tulad ng ginagawa nila. Ang isang tao ay dapat kilalanin ng pinakamataas na sentro ng pag-aaral. Mayroong dalawang pangunahing paraan upang sumulong. Ang isa ay sa pamamagitan ng paglikha ng bagong uri ng magic, at ang isa ay sa pamamagitan ng paggamit ng hindi bababa sa 7,200 credits sa akademya. Iilan lamang ang nakagawa ng bagong uri ng mahika, na nangangahulugan na ang karamihan ng mga mag-aaral ay umaasa sa paggamit ng mga kredito. Pinagalitan ni Wapner ang lahat ng kanyang mga mag-aaral, gayunpaman, dahil hindi pa nga sila nakakapagtapos ng pag-aaral, lalo pat umabot sa mataas na institusyon. Pagkatapos ng klase, nakita ni Colleen kung gaano kapagod si Will, at ibinalita niya kung paano pinag-uusapan ng lahat kung gaano kahirap ang klase ni Professor Wapner. Si Wapner ay lalong naging matigas kay Will, ngunit alam ni Will na ito ay dahil siya ay ganap na nabigo sa spellwork. Tumanggi si Will na magpapigil, gayunpaman, dahil naniniwala siya na ang pagiging isang failure ay hindi nangangahulugan na hindi na siya dapat magsumikap. Nagpapasalamat si Will na binibigyan ni Wapner ang kanyang mga estudyante ng mga supplemental class dahil mukhang walang pakialam ang ilang propesor tulad ni Professor Edward. Sa sandaling iyon, nagsimulang sabihin sa lahat ng dalawa sa mga kaibigan ni Zion na natalo ni Zion ang isang masamang sentinel ng mag-isa. Inamin ng kanyang mga kaibigan na nalulula sila sa halimaw, ngunit nang magising sila, napaslang na ni Zion ang sentinel. Iniisip ng lahat na magiging isa si Zion sa top 3 sa paaralan dahil dito, pero galit na galit si Zion dahil alam niya ang totoong nangyari. Nakita ni Zion si Will, kaya sinugod niya ito at galit na nagpahayag ng hindi paniniwala. Si Will ay dapat ay isang walang talento na talunan, ngunit siya ay kahit papaano ay nakakalaban ng mahusay. Pinutol ni Colleen ang alitan, ngunit walang sinabi sa kanya si Will tungkol sa nangyari. Sa opisina ng punong guro, hinihiling ng galit na si Edward na paalisin si Will. Itinuro ni Caldran na si Will ay nasa ika-6 at huling taon na niya sa paaralan, at magiging malupit na paalisin siya pagkatapos niyang makarating dito. Galit na galit si Edward, dahil hindi niya iniisip na ang akademya ay nangangailangan ng isang mandirigma at hindi isang salamangkero. Ang kayang lampasan ang mahika nang hindi ito nagagamit ay kalapastanganan sa kanya. Sinuri ni Caldran ang mga marka ni Will at ipinaliwanag na higit pa siya sa lahat ng bagay maliban sa mahika, kaya't magkakaroon siya ng ilang mga landas na mapagpipilian sa labas ng pagiging isang Magi Vander. Ipinahayag niya na ang akademya ay may responsibilidad na gumawa ng mga mahuhusay na iskolar para sa isang bagay na tinatawag niyang Faded Day. Lalo lang nitong pinagalit si Edward, kaya ipinaliwanag niya na ang issue ay determinado si Will na maging isang Magi Vander. Ang katotohanan iyon ay malinaw sa lahat. Nakita ni Caldran ang kanyang punto at idineklara na dapat masuri si Will. Gayun din, dahil nalaman ni Edward ang sikreto ni Will, inutusan niya itong personal na pangasiwaan ang pagsusulit ni Will. Kung bumagsak si Will sa pagsusulit ni Edward, ipagkakatiwala niya kay Edward ang usapin ng pagpapatalsik sa kanya. Maging si Edward ay nagulat sa kanyang desisyon, at ipinaalala niya sa kanya na hindi siya maluwag na gaya ni Wapner. Walang pakialam si Caldran, kaya ipinauubaya niya sa kanya ang nilalaman ng pagsusulit. Si Edward ay nakakuha ng isang masasamang ngiti sa kanyang mukha habang siya ay umalis. Kapag umalis siya, bagaman, nakita namin na si Caldran ay medyo kumpiyansa. Gusto niyang subukan ni Edward si Will sa abot ng kanyang makakaya para makita niya mismo ang katotohanan.
Naniniwala siya na si Edward ang pinakamahusay para sa trabaho dahil mas naiintindihan niya ang Maji Vander kaysa sino man, at iyon ang dahilan kung bakit tinawag siya ng mga tao na Dark Viper Mage. Sa ibang lugar, humingi ng paumanhin si Will kay Colleen dahil palagi niyang kailangan itong tulungang gumawa ng mga mahiwagang bagay na hindi niya kayang gawin mismo, tulad ng pagbubukas ng kanyang magic locker. Walang pakialam si Colleen, ngunit napansin niyang itinago pa rin niya ang kanyang espada sa kanyang locker. Ipinaliwanag ni Will na kailangan niya dahil hindi pa siya nabigyan ng permiso na dalhin ito sa campus. Sa study hall, nagsusulat si Will ng isang ulat tungkol sa isa sa kanyang mga paboritong laban. Inalis ang mga dwarf sa ibang mundo, at sila ay labis na pinagmalupitin. Nasosobrahan sila sa trabaho at mas masahol pa sa mga elves. Dahil dito, nagtayo sila ng hukbo at nakipagdigma. Nais ni Colleen na hindi siya magtrabaho ng husto, ngunit ipinaliwanag ni Will na kung mawawalan siya ng kahit isang kredito, hindi siya makakapag-advance sa itaas na institusyon. Gayunpaman, ang ulat na ito ay hindi masyadong masama, dahil naiintindihan niya kung ano ang nararamdaman ng mga dwarves. Ito ay dahil kahit nasa harap ng pinakamakapangyarihang mahika, patuloy silang lumaban. Hindi sila sumuko, at ang gayong determinasyon ang pinaniniwalaan ni Will na kailangan para madaig ang mahika. Itinuro sa kanya ni Professor Wagner ang kasabihang ito, at isa lang itong dahilan kung bakit kailangang gawin ni Will ang kanyang makakaya. Napansin tuloy ni Colleen na may puting buhok si Will. Tinanggihan niya ang kanyang alok na bunutin ito, ngunit iginiit niya. Sa sandaling iyon, ginambala sila ni Edward at inutusan si Will na sumama sa kanya sa spell hall. Ipinaliwanag ni Edward na hindi niya mapapayagan si Will na ipagpatuloy ang pagbagsak ng spellwork, kaya nagpasya siyang bigyan siya ng pandagdag na aralin. Nagulat si Will, at sinabihan siya ni Edward na magpasalamat. Ipinahayag niya na titiyakin niya ang halaga ni Will sa kanyang sarili, ngunit nabigla si Will nang gumamit si Edward ng magic attack laban sa kanya. Ipinaliwanag lang ni Edward na ang atas ni Will ay tumama ng isang pag-atake sa kanya, at ang pagtanggi ay hindi isang opsyon. Gayunpaman, kung magtagumpay si Will, bibigyan niya si Will ng kanyang mga kauna-unahang spellwork credits. Natigilan si Will sa pagkakataong makatanggap ng 5 spellwork credits, ngunit inihayag ni Edward na kapag nabigo si Will, siya ay mapapatalsik sa akademya. Inihanda ni Edward ang kanyang susunod na pag-atake, at ipinahayag na ang mga walang talento ay hindi dapat pahintulutan na maging isang Maji Vander. Binigyan ni Edward si Will ng dahilan para lumaban, kaya nagpasya siyang oras na para magsimula, at pinawalan niya ang pag-atake. Bumalik sa opisina ng punong guro, ibinunyag ni Caldran kay Wagner ang kanyang ginawa. Sinabi niya sa gulat na Wagner na si Edward ay nagsasagawa ng pagsusulit, at ipinagbabawal siyang makialam. Kinilala ni Caldran ang advokasya ni Wagner para kay Will, ngunit dapat din niyang kilalanin ang mga alalahanin ni Edward. Napagpasyahan na niya na titiyakin ni Edward kung karapat-dapat si Will na subukang maging isang Maji Vander. Nahihirapan si Wagner sa kung gaano kalupit ang kanyang pinili, gayunpaman, dahil si Edward ang pinakamalapit na tao sa pagiging isang Maji Vander. Sa Edward ay nabigo na noon, pero nagsumikap pa rin siya, at nakarating na siya sa tuktok ng tore noon. Ipinakita ni Edward ang kanyang nakakatakot na kakayahan ngayon, at nabigla si Will na nakagawa siya ng napakaraming kapangyarihan sa pamamagitan lamang ng paggamit ng mababang antas ng dark magic spell. Si Will ay hindi nagpapigil, gayunpaman, at ipinakita niya ang kanyang hindi kapani-paniwalang bilis, ngunit ang kanyang sipa ay napatigil, at napagtanto ni Will na ang depensa ni Edward ay hindi magagapi. Kinukot siya ni Edward si Will dahil sa pagsipa ng isang mahiwagang kalasag, at tinawag niya itong walang pag-asa. Napaatras si Will sa pamamagitan ng isang malakas na pag-atake, at natigilan siya nang makitang si Edward ay naghahatid ng mga spells na walang mga incantation. Agad silang nag-activate, at walang butas sa opensa or depensa ni Edward. Hindi masyadong maganda ang mga bagay-bagay para kay Will, habang napagtanto niya na hindi niya kayang galusan si Edward. Nakita namin na tumakbo ang pamilyar ni Will na ang pangalan ay Keki. Ang kumpiyansa na si Edward ay nagpahayag na ang tanging mahika na gagamitin niya ay ang kanyang itim na apoy upang sunugin si Will, at ang kanyang kalasag upang maitaboy ang mahinang pag-atake ni Will. Inihanda ni Edward ang kanyang susunod na pag-atake, at natakot si Will nang makitang nagsasagawa siya ng madaming spell. Ang pag-atake ay napakalakas sa unang pagkakataon, ngunit ngayon siya ay magpapakawala ng isang barrage ng mga ito.
Ipinahayag ni Edward na ang listahan ng talento ay kailangang mawala, at pinakawalan niya ang pag-atake. Imposibleng matakasan ang pag-atake, kaya maraming beses na hinamped si Will habang ipinakita ni Edward ang napakalaking kontrol sa kanyang mahika. Si Will ay nasa talagang masamang kalagayan ngayon, at nagsimula niyang mapagtanto na hindi niya matatalo si Edward. Nagulat siya nang makita kung ano ang hitsura ng isang top-tier na mage, at nais ni Will na nasa malapit ang kanyang espada. Nag-aalala si Colleen kay Will matapos marinig na magkakaroon siya ng supplemental lessons kasama si Edward. Natatakot siya sa pinakamasama, pero nagulat siya nang makita niya ang pamilyar ni Will, si Keki, na nasugatan pero kumakamot pa rin siya sa locker ni Will. Napagtanto ni Colleen na may masamang nangyari kay Will. Halatang nababalisa si Keki, kaya agad na binuksan ni Colleen ang locker ni Will. Bumalik kay Will, itinuro ni Edward na kung hindi niya maharap ang isang tulad niya, walang pagkakataon si Will na maging isang Magie Vander. Pagkatapos ay ibinalita ni Edward ang digmaan na kinasasangkutan ng mga dwarves, at ipinaliwanag na nagudyok sila ng isang paghihimagsik sa puwersa ng 10,000 dwarves. Pagkatapos ay tinanong niya si Will kung alam niya kung ilang mage ang kinailangan upang tapusin ang labanan. Sinubukan ni Will na bumangon, ngunit pinilit siya ni Edward na bumaba at galit na ibinunyag na isang mage lang ang kailangan nito. Sa isang simpleng pag-indayog ng kanyang wand, nagawa ng isang mage na lipulin ang 10,000 dwarven warriors. Galit na idineklara ni Edward na ito ang paraan ng mundo, at ang isang espada ay hindi makakarating sa isang wand. Gusto niyang talikuran ni Will ang kanyang mga mithiin, ngunit tumanggi si Will at buong pagmamalaking ibinalita na gusto niyang maabot ang Magie Vander. Itinulak siya ni Edward at hiniling na malaman kung ano ang nagtutulak kay Will na lumaban ng husto. Noon pa lang, naninindigan si Will at ipinahayag na gusto niyang makasama ang taong mahal niya. Ang sagot na ito ay nagpabigla sa kanyang kaibuturan, at nagpatuloy si Will sa pagsasabing gusto niyang tuparin ang pangakong ginawa niya kay Alleria. Naiinis si Edward, at tumangging maniwala na ang isang bagay na kasing simple ng pag-ibig ang nagtutulak kay Will na maabot ang tuktok ng mahika. Naiintindihan ni Will kung gaano ito kawalang katarungan para kay Edward, ngunit wala siyang pakialam kung gaano kahirap ang landas. Desidido siyang makita ang paglubog ng araw kasama si Alleria. Sa sandaling iyon, dumating si Colleen sa perpektong sandali, at ibinigay niya kay Will ang kanyang espada. Pagkatapos ay nagpasalamat si Will sa kanya, at naghahanda para sa isang tunay na laban. Tinawag ni Edward si Will na isang mahina at itinuro na hindi siya maaaring manalo gamit ang espada. Nangako si Edward na matatalo niya si Will habang nagpapakawala siya ng isa pang pag-atake, ngunit natigilan siya nang hiwain ni Will ang kanyang mahika. Nilinaw nito na ginagamit niya ang Amoria Blade, ngunit walang pakialam si Edward at naglunsad ng panibagong pag-atake. Iniisip ni Will kung gaano siya katakat dahil masasabi niyang maglulunsad ng panibagong barrage si Edward. Ito ay dahil ito ay isang nakakatakot na volley ng 1,000 flames. Hindi mapigilan ni Will ang kanyang sarili na manginig, habang kinikilala niya na si Edward ay isang malakas na hadlang sa pagitan niya at ng Magie Vander. Gustong-gustong tumakas ni Will pero alam niyang ito lang ang daan sa hadlang. Idineklara ni Edward na tapos na ang laban habang ipinapadala niya ang kanyang barrage ng magic attack, at tinawagan ni Colleen ang sumusugod na si Will. Mahusay na nagmamanyobra si Will sa mga pag-atake, at nag-iisip tungkol sa kung paano may higit pa sa kwento tungkol sa Dwarven War. May isang matapang na Dwarven general na nagngangalang Gareth na lumaban kahit na nawala ang lahat ng kanyang mga kasama. Sa kabila ng lahat ng nangyayari sa paligid niya, isang suntok lang ang nagawa niya. Pagkatapos ng labanan, bilang parangal sa kanyang katapangan, kinilala ng mga mage ang katayuan ng dwarf. Sa sandaling iyon, inilunsad ni Will ang isang ladrilyo sa hadlang ni Edward, at ito ay nabasag kahit saan. Pagkatapos ay tumalon si Will sa kalangitan, at ipinahayag niya na ang kwentong dwarves ay isang halimbawa ng isang espada na nakakakita ng wand at naabot ito. Ginagamit ni Will ang kisame bilang isang launching pad, at ipinadala niya ang kanyang sarili sa mismong hadlang ni Edward sa pamamagitan ng paghiwa dito. Ang labanan pagkatapos ay umabot sa kanyang dramatikong konklusyon, habang ang parehong mandirigma ay nakatutok ang kanilang mga armas sa isa't isa. Natigilan at galit na galit si Edward nang malaman niyang sinugatan siya ni Will. Lumayo siya ngunit idineklara din na si Will ay gagantimpalaan ng 5 kredato. Si Colleen ay tumakbo palabas upang tingnan si Will, ngunit siya ay pagod na pagod.
Si Caldran ay labis na humanga kay Will at sinabi ni Wapner na pinili ni Will na tumungo diretso sa barrage ni Edward. Nagtago siya at umatake mula sa isang blind spot sa itaas. Gayunpaman, hindi lang iyon, gaya ng itinuturo ni Caldran na ginamit ni Will ang malakas na welga upang masira ang kalasag ni Edward. Nagawa ni Will na gumamit ng isang pag-atake na may kakayahang pagtagumpayan ang mahika, at sa kanyang pagkamangha, idineklara ni Caldran na talagang hindi natakot si Will. Ang isa pang pagbabalik-tanaw ay nagpapakitang tinatanggap ni Will ang kanyang salamin mula kay Alleria. Ito ay noong sinabi niya ang kanyang huling palem, at ipinahayag ni Will na makakarating din siya sa tore, kahit na hindi siya maaaring gumamit ng mahika, at kahit na subukan ng lahat na paghiwalayin sila. Nangako si Will na darating para sa kanya kahit anong mangyari. Laking gulat ni Alleria nang sabihin niyang sabay nilang makikita ang paglubog ng araw, at nangako itong hihintayin siya kahit gaano pa ito katagal. Pinanood sila ni Wapner na maghiwalay, at sinabi sa kanya ni Will na ito na ang huling pagkakataon na umiyak siya na parang isang kaawa-awa at walang pag-asa na talunan. Bumalik sa kasalukuyan, inilarawan ni Will ang kanyang sarili bilang isang walang talento, at isang nag-aaral ng libro na mahusay lamang sa pagsusulat. Si Will ay isang estudyante, ngunit siya ay masipag din na nagtatrabaho. Pagkatapos, nadapa si Will ngunit nagpakita siya ng kamanghamanghang bilis at koordinasyon habang madali niyang nakukuha ang lahat ng nahulog niyang pahayagan. Si Alleria ay nasa balita para sa kanyang kamanghamanghang tagumpay sa paglikha ng bagong orihinal na mahika. Sa katunayan, siya ang unang nakakamit ng kahangahangang gawa ng pag-imbento ng 12 mahika. Siyempre, ipinagmamalaki ito ni Will, at nangako siyang magsisikap din. Gayunpaman, nagulat siya nang mabasa niya na nagpadala si Alleria ng isang order. Nagmamadali si Will sa kanyang kaibigan na si Norman, at nakiusap sa kanya na gumawa ng mga mahiwagang bagay para sa kanya. Agad na naghanda si Will at ipinaliwanag ang lahat kay Norman. Ang utos ay kolektahin ang mga core ng yelo ng Frostwalker dahil kailangan ni Alleria ng maraming magic catalyst. Dahil sa lahat ng ito, ang mga mag-aaral na mag-aambag ay babayaran. Ang target ay nasa ika-4 na palapag ng piitan, kaya nakiusap si Will kay Norman para sa ilang magic item. Si Norman ay isang mabuting kaibigan, at ipinaliwanag niya na nakagawa na siya ng mga pagpapabuti sa nakaraang bersyon ng isang magic item. Ibinigay ni Norman ang bagong bersyon, at pinasalamatan ni Will ang kanyang kaibigan. Gayunpaman, palaging inaabangan ni Norman si Will kaya't sinisigurado niyang makakain ito at pinapaalalahanan siyang alagaan ang sarili. Ilang sandali pa, dumating si Will sa ika-4 na palapag ng piitan. Doon ay nakahanap siya ng 1 toneladang estudyante, ngunit inaasahan niya ito dahil napakahalaga ng isang order mula kay Alleria. Sabik na sinabi ni Will kay Keki na oras na para magsimula, ngunit nagulat siya nang yumanig ang lupa. Ang pagyanig na ito ay dulot ni Zion habang tinapos niya ang ilang Frostwalker, at shinir siya ng mga kaibigan niya. Gayunpaman, hindi nasisiyahan si Zion sa pagsira sa mga mahihinang tulad nito, dahil nagagalit pa rin siya sa kung gaano kalakas si Will nang iligtas niya ito. Si Will, sa kabilang banda, ay labis na humanga kay Zion at napagpasyahan niya na kailangan niyang magmadali dahil, sa bilis na ito, wala nang anumang Frostwalker na natitira upang mahuli. Ang lugar na ito ay medyo masikip, gayunpaman, kaya walang pagpipilian si Will kundi ang mas lumalim pa sa piitan. Nakahanap si Will ng isang babae na nasa panganib, kaya iniligtas niya ito. Natigilan ang dalaga dahil hindi gumagamit ng magic si Will, at sinira lang niya ang mga halimaw gamit ang espada. Nagpasalamat ang dalaga sa pagligtas sa kanya at ipinakilala ang sarili bilang si Irish. Bumalik sa akademya, ipinaliwanag ni Professor Wapner na ang paglikha ng bagong magic ay isang malalim na tagumpay, isang napakahusay na ginagarantiyahan nito ang walang kondisyong pagsulong sa tore. Karaniwang ginagamit ng magic ang pangalan ng taong lumikha nito, at sa kaso ng dark magic spell na Dax Danes, ang pangalan nito ay isang salamangkero mula noong sinaunang panahon, si Fire Watchman Danes. Nangangahulugan nito na kung ang isa sa kanyang mga mag-aaral ay makabuo ng ilang bagong magic, maaari nilang yukit ang kanilang pangalan sa kasaysayan. Ang isang mag-aaral ay nagtataka kung si Alleria ay talagang kasing husay ng sinasabi ng balita, at si Wapner ay sumang-ayon na siya ay hindi kapani-paniwalang magaling. Ang pag-akda ng 12 orihinal na spells ay hindi naririnig, kaya isa siya sa mga pinakadakilang mage sa kasaysayan.
Hindi makapaniwala si Colleen na si Alleria ang childhood friend ni Will, at nagkagulo ang buong paaralan pagkatapos maglabas ng utos ni Alleria. Tinutokso siya ng kaibigan ni Colleen dahil halatang nagseselos siya, at sinabi niyang dapat matakot si Colleen na maaga ni Alleria si Will mula sa kanya. Itinanggi ito ni Colleen, ngunit pinagalitan sila ni Wagner dahil sa pagiging masyadong maingay. Nagtagal si Colleen para isipin si Will, at iniisip niya kung nasa piitan na naman siya dahil kay Alleria. Si Will ay, syempre, sa piitan, at sinabi ni Irish na kinikilala niya siya bilang ang lalaki mula sa paaralan na walang talento. Nagtataka si Will kung bakit wala siyang anumang paghamak sa kanya sa pagiging walang talento, ngunit sinabi ni Irish na hindi niya maaaring kutsain ang taong nagligtas sa kanya. Alam niyang hindi ito maaaring gumamit ng mahika, ngunit iginagalang niya ang mga taong may sariling mga kakayahan. Masasabi ni Will na siya ay isang mabuting tao, at ipinahayag niya na gusto niyang maging isang Maji Vander, isa sa mga taong nagtataas ng langit. Pagkatapos ay ipinaliwanag sa amin ni Will na walang nakakaalam ng totoong kalangitan, at kahit ngayon ay nakatago ang kanilang mundo. Ang kahangahangang mahiwagang enerhiya ng Maji Vander ay bumabalot sa lahat na lumilikha ng isang huwad na kalangitan at ang Great Barrier. Sinasabi ng alamat na kapag bumagsak ang hadlang, ang mundo ay muling babalutan ng kadiliman, at magsisimula ang kapahamakan. Ang mga mag-aaral ay nagsisikap na matugunan ang mga utos dahil naniniwala sila na makakatulong iyon sa pagsuporta sa kalangitan. Pagkatapos, isiniwalat ni Irish na nakilala niya talaga si Alleria noon. Si Irish ay nag-iisa sa piitan at nauwi sa gulo. Ito ay medyo katulad ng kung paano nakilala ni Will si Irish, kaya ipinapalagay niya na siya ay nagkakaroon ng maraming problema. Inilarawan ni Irish kung paano siya napapaligiran ng mga halimaw, at nagsimulang kumislap ang kanyang buhay sa harap ng kanyang mga mata. Ang susunod na bagay na alam niya, si Alleria ay nakatayo para sa kanya pagkatapos ng pagyelo sa lahat ng mga halimaw. Isa itong napakagandang alaala para kay Irish, at ipinangako niyang gagawin niya ang lahat para kay Alleria. Iyon ang dahilan kung bakit siya pumunta sa piitan ngayon, ngunit natatakot siya na ang lahat ng iba pang mga mag-aaral ay nakuha na ang lahat ng mga Frostwalker. Hindi niya makuha ang alinman sa mga ito gamit ang magic sa paghahanap, ngunit napansin niyang may ginagawa si Will ng mag-isa. Ipinaliwanag ni Will na kapag lumipat ang Frostwalker, iniiwan nila ang mga fragment ng yelo. Gayunpaman, ang mga nahanap niya ay higit sa doble ang laki ng mga normal na fragment. Dahil dito, kumpiyansa siya na may napakalakas na Frostwalker sa unahan. Nabigla si Irish kung paano niya malalaman ang lahat ng ito nang walang magic, kaya ipinaliwanag ni Will na kahit na mahusay ang magic, hindi ito ganap. Si Will ay may ilang kaalaman at karunungan, at ipinahayag niya na ang karanasan ay maaaring makabawi sa iba pa. Naghahanda si Will habang naghahanda para sa labanan, at si Irish ay natigilan ng magpakita ang higanteng Frostwalker. Ginagamit ni Will ang kanyang kamanghamanghang bilis para hindi siya madurog, at si Irish ay natakot nang makitang ang halimaw ay talagang tinatawag nilang Frostrex. Gaya ng hula ni Will, isa itong napakalakas na halimaw, at ipinapakita nito kung gaano ito kakilakilabot sa isang malakas na dagandong. Ang Frostrex ay ang pinakamataas na anyo ng Frostwalker, at ito ay nagkakahalaga ng 6 na kredato. Isa rin itong espesyal na halimaw na partikular sa ika-4 na palapag. Sa sandaling iyon, kailangang iwasan ni Will ang beam attack, at ginagawang yelo ng beam attack ang lahat ng mahawakan nito. Sinabihan ni Will si Irish na maghintay habang nakikipaglaban siya, ngunit nag-aalala si Irish tungkol sa kanya at ipinaliwanag niya na hindi gagana ang mga pisikal na pag-atake sa isang Frostrex. Anumang bagay na humawak dito ay agad na nagyayelo, kaya ang malapit na labanan ay isang kaila-hilakbot na ideya. Ang tanging paraan upang harapin ang isa sa mga halimaw na ito ay ang mga long-range magic attack. Nagmamakaawa si Irish kay Will na huwag lumaban. Kumpiyansa siyang sinabihan ni Will na huwag mag-alala, at ipinaliwanag niya na nakalaban na niya ang mga halimaw na tulad nito ng maraming beses. Inihahanda ni Will ang mga magic item na ginawa sa kanya ng kanyang kaibigan, at dinadala niya ito sa langit. Iniiwasan niya ang mga pag-atake at nagmanyobra sa halimaw sa larangan ng digmaan. Nawala sa kanyang paningin ang Frostrex, kaya umaatake ito sa lahat ng direksyon, na pinipilit si Irish na magtago. Pumwesto si Will at inilunsad ang magic item sa halimaw. Ang mga bagay ay nakakabit sa halimaw at ito ay nakakabit sa isang lubid.
Sinubukan ng halimaw na tamaan si Will gamit ang sinag nito, ngunit wala itong silbi dahil gumagalaw na muli si Will. Ginamit ni Will ang kanyang nakakabalisa na bilis upang maiwasan ang pag-atake, at ibinalot niya ang lubad sa buong halimaw. Patuloy na sinusubukan ng Frostrex na umatake, ngunit natapos na ni Will na takpan ito ng lubad, at iniisip niya kung paanong mahina ang mga Frostrex monsters laban sa sunog at mga paputok na pag-atake. Ginagamit ng Frostrex ang pinakamalakas nitong pag-atake para i-freeze ang lahat sa paligid, at sinimulan nitong gawing yelo si Will. Pero huli na ang lahat dahil kumpleto na ang paghahanda ni Will. Ginagamit niya ang aparato sa kanyang pulso upang lumikha ng apoy, at siya ay nag-aapoy sa lubad. Nagliliyab ang apoy sa paligid ng halimaw at nagiging sanhi ng pagsabog ng mga magic item. Ang pagsabog ay hindi kapani-paniwalang malakas, at kapag natapos na ito, halos wala nang natitira sa Frostrex. Pinasasalamatan ni Will si Norman sa paggawa ng napakagandang magic item, at plano niyang pasalamatan ang kanyang kaibigan sa ibang pagkakataon. Si Irish ay humanga sa kanya, ngunit ang kanyang kilos ay mabilis na nagbago sa isang bagay na mas seryoso. Kilala si Will sa walang talento, kaya walang sense sa kanya ang nasaksihan niya. Si Will ay hindi katulad ng sinasabi ng mga chismis, kaya iniisip ni Irish kung paano niya ito iuulat pabalik sa isang tao. Sa sandaling iyon, sinabi ni Will na mayroon silang maraming mga core ng yelo, at bumalik si Irish sa kanyang sarili nang sumang-ayon siya na oras na para makalabas sa piitan. Kapag nag-iisa, ipinakita ni Irish ang kanyang tunay na sarili, at iniisip niya kung gaano kahanga-hanga si Will nang gumamit siya ng pagkamalikhain upang masuportahan ang hindi niya paggamit ng mahika. Mayroon din siyang kakayahan para sa matitinding labanan na sinusuportahan ng karanasan. Napagpasyahan ni Irish na habang hindi siya salamangkero, tiyak na isa siyang makapangyarihang mandirigma. Sa sandaling iyon, nakakagulat na nakipagkita si Irish sa Maji Vander. Nagkakaroon sila ng pagpupulong tungkol sa kung paano nila kailangan ng mas maraming promising students para sa Faded Day, dahil hindi nila pinapayagan na mangyari ang nakasulat sa lore. Si Irish ay kilala bilang The Watcher, at tinanong nila siya kung may nakita siyang kapaki-pakinabang. Ibinunyag ni Irish na nakakita siya ng isang kawili-wiling pag-asa, isang walang talentong mandirigma na nagngangalang Will, na inirerekomenda niya ngayon para sa isang posisyon sa tore. Iniisip ng ilang Maji Vander na ito ay isang kaila-hilakbot na ideya, ngunit ang may puting buhok na lalaki na nagngangalang Zedric ay iniisip na ito ay magiging kawili-wili. Ipinapalagay ng ilan sa kanila na si Will ay magiging mas mababa sa kanila, ngunit sinabi ni Zedric na tatanggapin niya ang sinuman hanggat sila ay kapaki-pakinabang. Tinawag siyang barbarian ni Elisa, ngunit pinigilan sila ng lalaking nagngangalang Carlo na mag-away. Itinuro niya na paparating na ang Grandmaster Festival, at maaari na lang silang maghintay na gumawa ng desisyon tungkol kay Will hanggang matapos nilang makita ang mga resultang iyon. Sumasang-ayon ang Maji Vander na ang mga kapaki-pakinabang na estudyante ay ihahayag sa panahon ng pagdiriwang, at nagsimula silang umalis. Naiwan si Aleria, at muli siyang nangako na hihintayin si Will. Pagkaraan ng ilang sandali, pinapanood namin ang pagsubok sa mga mag-aaral, at nalaman namin na ang isang mag-aaral ay nangangailangan ng hindi bababa sa 7,000 na mga kredito upang umasenso sa mataas na institusyon. Isa rin itong ganap na kondisyon para maging isang Maji Vander. Ang mga mag-aaral ay nakikipaglaban sa ilang bagay na mukhang sentinel, at ipinakita ni Colleen ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban. Ginawa rin ni Zion ang pagsira ng isang golem, at inihayag na pareho silang nakapasa sa pagsusulit. Si Colleen ay mayroon na ngayong 7,300 credits, at si Zion ay may 9,800. Nilalabanan din ni Will ang isang golem, ngunit kinukutsa siya dahil sa pagtatangkang suntukin ito sa halip na gumamit ng mahika. Naabala si Will ng ilang estudyante, at sa huli ay natalo siya. Lalo lang nitong pinalala ang pangungutya habang pinag-uusapan ng mga estudyante kung paanong hindi siya marunong gumamit ng mahika, at hindi rin siya nakakagalo sa golem. Ang isang pares ng mga mag-aaral pagkatapos ay pinahanga ang lahat sa kanilang mga kakayahan. Ang babae ay pinangalan ng Lina, at ang lalaki ay Wigor. Ang kanilang magic ay napakakahanga-hanga, at madali nilang natalo ang isang golem. Pareho silang pumasa sa pagsusulit at bawat isa sa kanila ay mayroon na ngayong kabuuang 10,020 na kredito. Ang isa pang lalaki ay humakbang pasulong, at gumamit ng ilang ice magic upang ikabit ang ilang ice crystal sa ilang golem.
Ang mga shards na ito ay nagiging bulaklak ng yelo, at ang lalaki ay madaling nag-freeze ng ilan sa mga golem na ito. Ang pangalan ng lalaking ito ay Julio, at ang ibang mga estudyante ay namangha na siya ay nag-freeze pa ng kanilang mga golem. Si Julio ay pumasa sa pagsusulit tulad ng iba pang nangungunang mga mag-aaral, ngunit mayroon siyang 10,050 na kredito. Nagdeklara ng digmaan si Julio sa iba pang nangungunang mga mag-aaral, at ginagamit nila ang kanilang mga kakayahan upang sirain ang kanyang bulaklak ng yelo habang tinatanggap nila ang kanyang hamon. Lahat ng ibang estudyante ay namangha sa kanilang tatlo dahil kumpirmado na nga na sa Upper Institute sila pupunta. Sila lang din ang may kredito na mahigit 10-10. Ang mga kredito ay ginagamit upang sukatin ang potensyal ng isang mag-aaral, ngunit si Will ay walang sapat na mga ito upang makapagtapos, lalo pat mag-advance sa mataas na institusyon. Ito ang huling taon ni Will sa paaralan, at mayroon lamang siyang 5,500 na kredito. Iniinsulto ni Julio si Will at pinagbilinan siyang huwag na siyang mapupunta sa harapan niya. Masyado siyang pinandilatan ng mga kaibigan ni Julio, at sigurado silang may scout siya sa darating na Grand Magical Festival. Narinig sila ni Will, at hindi siya makapaniwala na oras na naman ang festival. Sa tanghalian, sinabi ni Colleen kay Will na ang tanging pagpipilian niya ay ang ma-scout sa festival. Ito ay dahil ang pagsulong sa itaas na institusyon sa pagsulat at pagsasanay lamang ay hindi makatotohanan. Siya ay mas mababa sa kinakailangang 7,000 na kredito, ngunit may pagkakataon pa rin na siya ay ma-scout upang siya ay umakyat sa tore. Sumasang-ayon si Will sa kanya, ngunit hindi lang siya ang may ganitong ideya. Ang lahat ng iba pang mga mag-aaral ay nagsisikap na ibalik ang mga bagay para sa kanilang sarili, at sila ay magsusumikap sa panahon ng pagdiriwang. Ang Grand Magic Festival ay ginaganap tuwing 2 taon. Maraming mga kompetisyon ang magaganap, at ang matataas na mage ay bababa mula sa tore bilang mga scout. Isa itong paligsahan sa pagitan ng mga mag-aaral mula sa iba't ibang paksayo ng tore, at medyo marami sila. Sigurado si Colleen na kung pipiliin ng isa sa mga pangkat na iyon si Will, tiyak na tatanggapin siya bilang miyembro ng tore. Alam ni Will na halos hindi ito mangyayari, at kailangan niyang magsagawa ng isang uri ng mahika na magpapahiya sa isang mataas na salamangkero. Gayunpaman, hindi lang iyon, gaya ng ipinaliwanag ni Colleen na may mga taong tinatawag na Watchers na lumalabas na kumukuha ng mga natatanging talento at dinadala sila sa tore. Narinig na ni Will ang mga Watchers na ito, ngunit itinuro niya na isa lang sila sa 7 alamat ng akademya. Hindi akalain ni Will na ang isang walang talento na tulad niya ay dapat sumubok na mag-stand out sa festival, kaya plano na lang niyang tumulong sa mga operasyon. Sa tingin ni Colleen, pagkakataon na ito para baguhin niya ang paraan ng pagtingin sa kanya ng mga tao, ngunit ipinaalala ni Will sa kanya na hindi nagustuhan ng mga tao kung paano siya nakipagkompetensya noong nakaraang festival 2 taon na ang nakakaraan. Ang pagdiriwang na ito ay bumaba bilang ang pinakamasama sa kasaysayan, at sinabi ni Will na siya ay tumayo sa lahat ng maling dahilan. Sa labas, lahat ay nagsasanay ng kanilang mahika, at nagsisimula ng maramdaman na malapit na talaga ang pagdiriwang. Mukhang sinuswerte si Will, dahil may darating na mga scouts mula sa ibang mga capitals, kaya kahit hindi siya makaakyat sa tore, may iba pang mga landas na maaari niyang tahakin. Ang pagdiriwang ay isang magandang paraan para ipakita ng mga mag-aaral kung ano ang kanilang kaya. Ito ang dahilan kung bakit gusto ni Colleen na makilahok si Will, ngunit itinuro niya na hindi siya maaaring gumamit ng mahika. Pagkatapos, napansin ni Colleen na may inilagay na harang sa malapit na locker. Siguradong sigurado si Colleen na masisira niya ang malakas na spell, ngunit ginamit niya si Keki para tahimik na alisin ito. Ang pagbukas ng locker ay nagpapakita ng isang nakatagong hagdanan, at nagpasya silang mag-explore. Sa ibaba, nakita nila ang ilang estudyanteng tumataya kung sino ang mananalo sa ilang partikular na kaganapan sa festival. Ito ay underground na scatter, at ang mga estudyante ay naglalagay ng kanilang mga taya sa mga nangungunang estudyante. Nagulat si Will nang makita si Zion doon, at proactive na pinipigilan ni Colleen si Zion na magsimula ng gulo. Binalaan niya ito na huwag maging marahas, at iniisip ni Will kung ano ang ginagawa ni Zion doon. Hindi sumasagot si Zion, pero sinabi ng mga talunan niyang kaibigan na hindi niya sinusubukang tingnan kung ano ang posibilidad ng pagtaya, dahil may mga chismis na malaki ang kumakalat sa pagitan niya at ng mga nangungunang estudyante. Pinagalitan ni Zion ang kanyang mga kaibigan, at kinukutsa siya ni Colleen dahil sa pag-aalala sa mga nangungunang estudyante.
Siyempre, itinatanggi ito ni Zion at itinuro na ang bilang ng mga kredito na nahuhuli siya sa kanila ay mga kredito lamang na nawala niya sa pagsusulat ng mga pagsusulit. Sigurado si Zion na kasing lakas siya ng mga nangungunang estudyante, pero natatandaan niyang hindi niya kailangang magpaliwanag kay Will. Kinabukasan, nag-aalok si Colleen na sumama kay Will sa piitan, ngunit ipinaliwanag niya na magtatrabaho siya sa tavern. Ang tavern na ito ay nasa labas ng kabisera ng Mahika, at ito ay nasa Slumland Street. Ang lugar na ito ay puno ng mga dwarves, at si Will ay nagtatrabaho doon bilang isang server. Kinausap ni Will ang lalaking nakikita niya habang nagde-deliver ng mga papeles, at hindi makapaniwala ang lalaking ito kung gaano kasipag ang isang manggagawang si Will. Si Will ay naghahatid ng mga papeles sa umaga, pumapasok sa akademya sa araw, at pagkatapos ay nagseserve ng mga mesa sa gabi. Ipinaliwanag ni Will na wala siyang scholarship, kaya kailangan niyang magsumikap para mabayaran ang kanyang tuition. Iniisip ng matandang lalaki na kayang ayusin ng Grand Magic Festival ang lahat para kay Will, ngunit sinabi ni Will na hinding-hindi niya ito mapapasok. Pinagalitan si Will dahil sa pagpapabeya, at itinuro ng kanyang amo na mas nagtatrabaho si Norman. Humihingi ng paumanhin si Will dahil kailangan niya ang kanyang tulong sa trabaho, pero walang pakialam si Norman dahil natutuwa siya sa hamon na magtrabaho ng walang magic. Ang isa sa mga server ay umalis, kaya tinulungan ni Norman si Will sa huling segundo. Ang lugar ay nagiging mas buhay na buhay, at ang lahat ng mga dwarf ay nagpapakita kung gaano kahusay ang pakikasama ni Will sa lahat. Nang maglaon, nagtaka si Norman kung bakit hindi na lang hilingin ni Will kay Wapner na humanap siya ng trabahong mas maganda ang sweldo. Ipinaliwanag ni Will na nagdudulot siya ng sapat na problema para kay Wapner, at hindi niya iniisip na magtrabaho para sa mga dwarf. Sila ay mga taong masigasig na iginagalang ni Will, at malugod nilang tinanggap siya. Pagkatapos nahulog ni Will ang isang kutsara, at nang abutin niya ito, pumasok si Julio sa lugar. Ininsulto ni Julio ang mukhang kalat na tavern, at kinukutya niya si Will sa pagtatrabaho doon. Sa palagay niya ay angkop ito, gayunpaman, dahil tama lamang para sa isang walang talentong tulad ni Will na maglingkod sa mga barbaric dwarf. Ininsulto ang matandang dwarf, at nagtataka si Julio kung ano ang hitsura ng kanyang mga mata. Pinaalalahanan siya ni Julio na may mababang lahi na nandayuhan dito mula sa ibang mundo. Sinabi niya sa kanila na alamin ang kanilang lugar, at umupo siya. Ang dwarven na mundo ay winasak ng celestial host matagal na ang nakalipas, at ang mga dwarf ay nakatakas sa mundong ito. Patuloy na iniinsulto ni Julio ang tavern, at hiniling niya na siya ay pagsilbihan. Hindi tulad ng mga elves, ang mga dwarves ay hinahamak, at kung ang isang dwarf ay magpapatong ng kamay sa isang salamangkero, ang kanilang katayuan ay agad na nasa panganib. Ang mga tensyon ay tumaas habang ang matandang dwarf ay malinaw na nabalisa, at si Norman ay nagdadala ng ilang pagkain kay Julio. Iniinsulto rin ni Julio at ng kanyang mga kaibigan ang pagkain, dahil sa tingin nila ay masarap lang ito sa isang barbaro. Pagkatapos ay tinawag ni Julio ang mga dwarves na maruruming hayop, at sinabihan silang lahat na umalis sa kanyang bansa. Ang walang modo na grupo ay tumawa, ngunit napansin ni Norman na naging seryoso si Will. Iniisip ni Julio at ng kanyang mga kaibigan na nandito si Will para mag-serve sa kanila, ngunit hinihiling ni Will na bawiin nila ang lahat ng sinabi nila. Naiinis si Julio sa kanya, ngunit ipinaliwanag ni Will na talagang maraming kahulugan sa likod ng dwarven food. Ipinahayag ni Will na hindi ito isang bagay na dapat kutsain, at lahat ay nanunood sa pagkabigla. Walang pakundangan na itinuro ni Julio na walang sino man sa kanila ang maaaring gumamit ng mahika, at ipinaliwanag niya na kung ang isang bagay ay kasuklam-suklam, tatawagan niya itong kasuklam-suklam. Pagkatapos ay sinipa ni Julio ang pagkain kay Will, at sinabihan ng kanyang mga kaibigan si Will na huwag gumawa ng anumang ideya tungkol sa pakikipaglaban. Ang mga walang modo na ito ay nakipagtalo lang sa maling tao, at agad na pinabagsak ni Will ang parehong mga kaibigan ni Julio. Pinawalan sila ng malay ni Will sa isang galaw lang, at sinabi niya kay Julio na ang kabangisan sa pagitan nila ay mas walang kabuluhan kaysa sa mga dwarves. Galit na galit si Julio, at ipinaliwanag niya na matagal na siyang hindi nakakaharap ng ganitong kahihiyan. Ang galit ni Julio ay nagpapakita sa kanyang kapangyarihan habang ang silid ay nagsisimulang mag-freeze. Binalaan niya si Will na nakipag-away lang siya sa pinakamasamang posibleng tao, at halos hindi napigilan ni Will ang mapanganib na pag-atake ni Julio. Lalong tumindi ang mga pangyayari, at nagawa ni Julio na maipit si Will sa dingding.
Pagkatapos ay ginamit ni Julio ang kanyang wand upang pahirapan si Will sa pamamagitan ng pagtulak sa isa sa kanyang mga bulaklak ng yelo, ngunit nabigla siya nang makitang mapanghamon pa rin si Will. Nagpasya si Julio na ang pagpapataas ng parusa kay Will ay hindi sapat upang mapatahimik siya, dahil walang sino man ang narito upang makita ito. Hinihiling niya na pumasok si Will sa Grand Magical Festival para ipahiya niya ito sa harap ng lahat. Sinira ni Will ang ilan sa yelo ni Julio at ipinahayag na papasok siya sa festival. Sinubukan ng matandang dwarf na pigilan si Will, ngunit masasabi ni Norman na huli na ang lahat dahil galit na galit si Will ngayon. Ipinahayag ni Julio na matatalo niya si Will at sinisigurado niyang hindi na siya makakatagal sa akademya. Yumay na si Will sa taong ito, at sinabi sa kanya na kailangan niyang humingi ng tawad sa kanyang mga kaibigan kapag natalo niya siya. Makalipas ang ilang sandali, nagbigay ng maikling talumpati ang punong guro at ibinalita ang pagsisimula ng Grand Magic Festival. Sinabihan ng mga Fire Faction Scout na panatilihing nakabukas ang kanilang mga mata upang makahanap sila ng isang mahusay na estudyante sa lahat ng kalahok. Ang mga manunood ay nanunood habang ang mga kalahok ay sumakay sa mga dragon sa panahon ng isa sa mga laban. Namangha ang mga manunood sa matinding karera, ngunit medyo malinaw sa kanila na si Lina ang mananalo. Inaasahan ito sa tinatawag nilang Miss Perfect dahil pinaka-top siya sa paaralan. Pinagmamasdan ni Headmaster Caldran ang karamihan, at natutuwa siyang makita na ang mga scout ay nahahalo sa karamihan na kumikinang ang kanilang mga mata. Itinuro ni Irish na ang mga salamangkero na nagmumula sa labas ng tore ay palaging lumilikha ng ilang pag-igting. Ang mga scout ay nagkakaroon na ngayon ng sarili nilang kompetisyon para mahanap ang mga pinaka-promising na estudyante ng akademya. Si Lina, syempre, ay nanalo sa Sky Race sa record time, at ito ang kanyang pangalawang beses na manalo ng sunod-sunod. Sinabi ni Irish na kailangan niyang umalis sa ngayon dahil may trabaho siya na dapat niyang asikasuhin. Pagkatapos ay nagbago si Irish sa kanyang ibang katauhan upang sabihin na mayroong isang tiyak na tao na kailangan niyang i-cheer. Sa malapit, si Zion ay naghahanda para sa kanyang laban at iniisip kung paano niya hindi mabibigo ang isang babae na nangangailangan. Sa pagbabalik tanaw, makikita si Colleen na humihingi ng tulong sa kanya, kahit na kinasusuklaman niya ito. Hiniling siya ni Colleen na sumali sa kanyang koponan, at tinanggap ito ni Zion. Si Zion ngayon ay nagmamadaling makipagkita sa kanya, at iniisip niya kung paano sa wakas na pagtanto ni Colleen na siya ay isang mas mahusay na kapartner kaysa kay Will. Siyempre, nabigla si Zion nang makitang kasama rin si Will sa kanilang team. Para makasali sa Crown Attack match ng festival, ang bawat koponan ay dapat magkaroon ng hindi bababa sa 21,000 na pinagsamang kredito. Kaya para makipagkumpetensya si Will, ang tanging pagpipilian nila ay imbitahan si Zion. Tumanggi si Zion na tumulong sa isang walang talento, at nagtataka kung bakit sinusubukan ni Will na pumasok sa isang mas mataas na antas ng kaganapan sa unang lugar. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Zion ang panginginig sa kanyang gulugad nang pumasok si Julio sa silid. Isang malamig na titig ang ibinigay ni Will, at napagtanto ni Zion na hindi ito para sa kanya. Pagkatapos ay isiniwalat ni Colleen kay Zion na may nangyari sa pagitan ni Julio at Will. Pumasok si Julio sa laban sa crown match, kaya nagpasya si Will na kailangan niyang harapin ito kahit anong mangyari. Galit na galit si Zion dahil hindi lang siya pinahiya ni Will sa piitan, nakatingin pa siya sa iba. Ang pagdiriwang ay nagpapatuloy sa labas, at ang dalawang tagapagbalita ay isang lalaking nagngangalang Michael at ang numero 1 pinakakinasusuklaman na propesor, si Edward. Nagreklamo si Michael tungkol sa pakikipagtulungan kay Edward, ngunit binawi niya ito pagkatapos ipakita ni Edward kung gaano siya nakakatakot. Pagkatapos ay inihayag na ang laban sa crown match ay susunod, at ang ilang mga elves ay naghahanda sa larangan. Binibigkas nila ang isang incantation na nagiging sanhi ng pagbuo ng mga higanteng magic circle sa lahat ng dako, at ang kanilang pinagsamang kapangyarihan ay nagbabago sa buong landscape sa paligid ng stadium. Hindi tulad ng iba pang mga kaganapan, ang crown match ay isang kompetisyon ng koponan na gaganapin sa pagitan ng tatlong kataong koponan. Magsisimula ang mga koponan sa panlabas na gilid ng field at pupunta sa gitnang stadium. Sa gitna ng stadium ay may isang korona, at ang unang kumuha nito ay mananalo. Bukod sa natural na nangyayaring mga hadlang mula sa kalikasan, ang mga kalahok ay kailangang iwasan ang tontoneladang bitag na inayos ng mga propesor sa paaralan. Ang pagbagsak sa pinakamaikling landas ay pinapayagan, at gayon din ang pagharang sa iba pang mga koponan.
Pagkatapos ay nalaman namin na sa lahat ng mga kaganapan sa pagdiriwang, ang crown match ay ang pinakamaganda at pinakainaabangan. Nagbigay ng ilang komento si Edward, ngunit sumabad si Michael at itinuro na ito ay magiging isang mahusay na pagsubok para sa kanilang mahuhusay na estudyante. Nabalitaan ni Michael na ang mga lihim na bulwagan ng pagsusugal ay lubos na pinapaboran ang mga squad ni na Wigor at Julio bilang mga panalo. Ang koponan ni Will ang hindi gaanong sikat dahil si Will ay isang walang talento, at pinagtatawanan siya ng karamihan sa pagpasok. Nagsimulang magsilabasan ang Crown Attack Squad, ngunit nabigla si Wagner nang makitang nakikilahok si Will. Sinusubukan niyang kumbinsihin si Will na umatras, ngunit humingi ng paumanhin si Will at ipinaliwanag na kahit na ginagawa siyang katawa-tawa, ito ay tungkol sa kung paano niya gustong manalo. Ang lahat ng mga squad ay nasa lugar, at ang crown match ay magsisimula na. Ang koponan ni Julio ang unang nakarating sa isang bitag, at nakakagulat na naging isang malaking grupo ng mga golem. Isa itong malaking hadlang, at iniisip ng mga manunood kung mabubuhay pa ba sila. Sa sandaling iyon, ang lahat ay natigilan habang si Will ay nag-sprint patungo sa mga golems. Ang karamihan ay kinukutsa siya, gayunpaman, dahil halos hindi niya magalusan ang isa sa mga golem na ito sa panahon ng pagsusulit, at ipinapalagay nila na siya ay tumatakbo hanggang sa katapusan ng kanyang buhay. Hindi nila alam na ang koponan ni Will ay handa na, at inutusan ni Will si Colin na gawin ang kanilang binalak. Gumagamit si Colin ng Earth Magic para takpan ang braso ni Will sa bato, at talagang sinisira niya ang isa sa mga golem na ito. Nagiging sanhi ito ng malaking pagsabog ng enerhiya na ibinubugos sa loob ng stadium, at ang buong pulutong ay nawalan ng salita. Hindi makapaniwala si Zion habang nagpapatuloy si Will sa kanyang sunod-sunod na pag-atake, at ipinahayag ni Michael na ang unang nakalampas sa pagsubok ng golems ay ang walang talentong si Will. Hinding-hindi mapapatawad ni Zion ang kanyang sarili sa pagligtas ng isang lalaking tulad ni Will, kaya ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya para lumakas. Kahit papaano ay nahihigitan pa rin siya ni Will na ikinagalit ni Zion. Nanguna ang koponan ni Will, ngunit nangangahulugan ito na sila ang unang makakaharap sa susunod na bitag. Ginagamit ni Will ang kanyang napakalaking lakas upang iangat ang ilang mga bato, at si Colin ay gumagamit ng mahika upang ipatawag ang ilang mga espada sa buong larangan ng digmaan. Mahusay na ginagamit ni Will ang mga espadang ito para sirain ang lahat ng bitag na nakapaligid sa kanila. Nananatili ang isa sa mga bitag na ito, ngunit mabilis din itong sinisira ni Will. Inanunsyo ni Michael na nalampasan na nila ang pangalawang bitag, at humanga siya sa Dark Horse na grupo na ito na napatunayan ng koponan ni Will. Ang karamihan ay tumangging maniwala na si Will ang nasa likod ng mga kamanghamanghang gawang ito, at ipinapalagay nila na ang lahat ng ito ay dahil sa mahika ni Colin. Ang mga scout ay mas nakakaalam, gayunpaman, dahil masasabi nila na si Will ay may elite na kakayahan upang makita at kontrahin ang mga bitag. Nagsalita si Edward upang ituro na ang mga galaw ni Will ay isang taong gumugugol ng lahat ng kanilang oras sa piitan. Pinupuri ni Edward si Will para sa kanyang kaalaman at karanasan, habang pinupuri rin ang kanyang hindi kapani-paniwalang reflexes. Ang mga tao ay nag-aalinlangan pa rin, ngunit si Irish ay nag-cheer pa rin kay Will. Ang isang koponan ay tumangging mahuli sa koponan ni Will, ngunit sila ay nahuhulog lamang sa isang bitag ng mga ligaw na halaman. Sinusubukan ng bawat isa ang kanilang makakaya upang sumulong, ngunit ang mga bitag ay walang awa. May commanding lead ang team ni Will, kaya nag-iisip si Michael kung ang walang talent na si Will ang mauunang makakarating sa stadium. Sa malapit, narinig ni Julio ang kaguluhan na nagmumula sa stadium, kaya iniisip niya kung ano ang nangyayari. Katatapos lang niyang sirain ang isang bitag, at ipinaalam sa kanya ng kanyang koponan na si Will ang nangunguna. Nangangamba sila na mananalo si Will, ngunit hindi nag-alala kahit kaunti si Julio, at sinabi niya sa kanyang koponan na haharapin niya ito. Makalipas ang ilang sandali, inanunsyo ni Michael na ang koponan ni Will ay nakarating na sa huling lugar na tinatawag na Enchanted Woods. Dito, sinasalubong si Will ng isang chain circle trap, ngunit gumagamit lang siya ng espada para putulin ang mga bilog upang sila ay magtama sa isa't isa. Ang mga bilog ay sumisira sa isa't isa, at si Michael ay namangha kung gaano hindi nabahali si Will. Si Edward ang nag-set up ng minefield magic, kaya wala siyang komento tungkol sa pagpasa ni Will. Si Will ay sumusulong, ngunit alam niyang habang papalapit sila sa stadium, mas malamang na makakaharap nila ang ibang mga koponan. Nangangahulugan ito na ang tunay na laban sa pagitan nila ay magaganap sa Sea of the Trees.
Ang koponan ni Will ang nangunguna, kaya nagpa siya siyang mag-set up ng isang ambush at hintayin si Julio. Gayunpaman, sa sandaling iyon, si Will ay makitid na tinusok ng isang tipak ng yelo. Laking gulat ni Colleen nang makitang kahit papaano ay nauna sa kanila si Julio, at iniisip ni Will kung ang kanyang koponan ay nagtatago sa isang lugar. Pagkatapos ay umatake si Julio gamit ang isang barrage ng ice shards, kaya pinaalalahanan ni Will ang kanyang sarili na mag-focus. Naghahanda si Will sa pag-atake, ngunit natigilan ang lahat ng alisin ni Zion ang lahat ng yelo gamit ang kanyang apoy. Sinimulan ni Zion ang isang inkantasyon, at masasabi ni Colleen kung gaano ito kadelikado, kaya nakiusap siya kay Will na lumayo. Gayunpaman, huli na ang lahat, habang galit na tinapos ni Zion ang kanyang pag-atake, at kailangang mabilis na protektahan ni Colleen si Will mula sa pagtama nito. Ang pag-atake ay nagdudulot ng napakalaking pinsala, at ang shockwave mula rito ay mararamdaman kahit sa stadium. Walang ideya si Will kung ano ang nangyari, at natatakot siya sa pinsalang dulot ng pag-atake. Sinabihan ni Zion si Julio na umalis dahil panggulo lang siya, at napagtanto ni Colleen na sina Julio at Will ang pinupuntirya ni Zion. Ipinaliwanag ni Zion na maganda ang kanyang nilalaro hanggang sa puntong ito, ngunit ngayon ay oras na para makuha niya ang kanyang nararapat. Hinihiling ni Zion na labanan siya ni Will, ngunit talagang natigilan si Will. Gustong malaman ni Will kung bakit sobrang sama ng loob ni Zion, pero sinabi lang sa kanya ni Zion na hindi niya kailangan ng dahilan para durjan siya. Sinubukan ni Colleen na pigilan si Zion, ngunit pinigilan ni Julio ang kanyang paggalaw sa pader ng yelo. Nabahala si Will nang salakayin siya ni Julio, ngunit kailangan niyang ipagtanggol ang sarili laban kay Zion. Ang mga pag-atake ni Zion ay nag-alis ng sandata kay Will, kaya sinubukan ni Will na ipaalala sa kanya na hindi ito ang oras para maglaban sila sa isa't isa. Tumangging makinig si Zion, at sinabihan lang niya si Will na kunin ang kanyang espada. Nakita ni Will na wala siyang ibang pagpipilian, kaya itinaas niya ang kanyang espada at naghanda para sa labanan. Pagkatapos ay makikita natin ang nakaraan mula sa pananaw ni Zion. Naiinis si Zion sa pagkakita pa lang kay Will dahil lagi siyang nakakaawa na walang talent. Hindi makayanan ni Zion na tignan siya araw-araw, kaya't napagdesisyonan niyang tanggapin ito sa sarili niya at hindi gaanong masaktan si Will na tingnan. Inalis ni Zion ang isang masamang sulat na inilagay ng isang tao sa kanyang likod, at sinabi kay Will na papayagan niya itong maging kampanya. Nagalit si Zion nang hindi siya pinansin ni Will, ngunit mabilis niyang nakita kung gaano naging walang emosyon si Will. Malamig na sinabi ni Will kay Zion na lumayo sa kanya, at hinamak ni Zion si Will mula noong araw na iyon. Bumalik sa kasalukuyan, tumakbo si Will para magtago habang pinapakawalan ni Zion ang kanyang mga pag-atake. Ipinakita ni Zion ang napakalaking kontrol na mayroon siya sa apoy habang nagawa niyang makuha si Will. Nakakawala si Will, ngunit patuloy lang sa pag-atake si Zion. Ininsulto ni Zion si Will dahil tumatalon lang siya na parang mabangis na hayop na nag-aalala lang sa kaligtasan. Hinihiling niya kay Will na atakihin siya pabalik, ngunit tumanggi si Will. Patuloy itong hinihiling ni Zion sa kanya, ngunit sinubukan ni Will na ituro na sila ay nasa parehong koponan. Ang pinakamahalaga, gayunpaman, ay nais ni Will na tuparin ang kanyang pangako sa mga dwarves, kaya hindi siya mapakali na labanan si Zion ngayon. Ito, syempre, ay mas ikinagagalit ni Zion, at si Will ay nagsimulang magtaka kung ang pakikipaglaban kay Zion ay ang kanyang tanging pagpipilian. Nagulat si Michael at ang mga manunood nang makitang nag-aaway ang mga kasamahan sa koponan, at lumingon si Michael kay Edward upang marinig ang kanyang opinyon sa sitwasyon. Sinabi ni Edward na ang pakikipaglaban sa mga miyembro ng koponan ay hindi pinag-uusapan, anuman ang dahilan. Hindi lamang nito masisira ang kanilang mga pagkakataong manalo sa laban, ngunit ito rin ay magmumukhang masama sa mga taong sumusubaybay sa kanila. Tinatawag ito ni Edward na totoong nakakalungkot, ngunit natigilan si Michael nang makita kung gaano kasaya si Edward, habang sinasabi na ang mga scout ay nadismaya dahil si Zion ay nagpakita ng mataas na antas sa mga tuntunin ng kanyang mga marka, ngunit ang kanyang pag-uugali sa panahon ng laban ay napagtanto nila na siya ay isa pa lamang schoolboy. Nag-aalala si Norman kay Will, at lumabas si Irish nang wala sa oras upang ipakilala ang kanyang sarili. Tinawag ni Irish ang kanyang sarili na taong kayang pakisamahan ng kahit na sino, at patuloy niyang chini-cheer si Will. Hindi akalain ni Norman na si Irish ang tipong mag-cheer sa isang tao, kaya ipinaliwanag ni Irish na hindi talaga siya interesado kay Will noong una niyang narinig ang tungkol dito.
Gayunpaman, pagkatapos na makilala siya, itinuturing niya ang kanyang sarili na pinagpala. Nakita ni Norman na maraming tao ang tila nagmamalasakit kay Will, at kasama na si Colleen. Bumalik sa laban, napagpasyahan ni Colleen na kailangan niyang magmadali at pigilan sina Will at Zion sa pag-aaway. Si Julio ay nagalit sa kanya, gayunpaman, at dapat niyang ipagtanggol ang sarili mula sa mga pag-atake nito. Si Julio ay isang madiskarte na tao, kaya napagtanto ni Colleen na ginamit niya ang pag-ataking iyon bilang isang diversion at nagtatakda ng isang bitag sa ilalim niya. Sa sandaling iyon, ang lahat sa Coliseum ay natigilan nang makita nila na mayroong ilang mga Hulyo sa buong larangan ng digmaan. Na-intercept na rin ni Julio ang lahat ng iba pang mga koponan, at humanga si Wigor na nagawa niyang ituloy ang kanyang deklarasyon ng digmaan. Sinabi ni Julio na sisirain niya siya gamit ang kanyang lihim na sandata, ngunit nabigla siya nang ihayag ni Wigor na naghihintay siyang ibalik ang kanyang bulaklak sa kanya. Sinisira ng bulaklak na ito si Julio, ngunit isa lamang itong clone, at humanga si Wigor nang makitang may ganitong trick si Julio sa kanyang manggas. Ito ay dapat asahan, gayunpaman, dahil si Julio ay may potensyal na maging isang Magi Vander. Nawala sa isip si Michael dahil hindi man lang niya maipaliwanag kung ano ang nangyayari, ngunit kinikilala niya si Wigor sa pagsira kay Julio. Sinusuri ng isang scout mula sa paksayo ng elf ang sitwasyon, ngunit itinuturing lang niyang karaniwan si Wigor. Hindi siya lumalampas or hindi nakakatugon sa mga inaasahan. Ang babaeng ito na nagngangalang Chori ay isang seryosong introvert, gayunpaman, kaya gusto niyang magmadaling umuwi bago siya masawi dahil sa napakalaking kaganapang ito. Ang lahat sa stadium na ito ay nagtataka kung ang mananalo sa kompetisyon ay mapupunta kina Julio at Wigor. Malapit na talaga ang team ni Will pero sinira nila ang pagkakataon nila sa pakikipaglaban sa isa't isa. Alam ng mga kaibigan ni Zion na kinasusuklaman ni Zion si Will, ngunit ang paghagis ng pagkapanalo dahil dito ay hindi parang siya. Masyado nang lumalampas si Zion sa pagsisikap na mapaalis si Will sa akademya, ngunit iniisip ng isa sa kanyang mga kaibigan na may magandang dahilan si Zion. Ang isa pang pagbabalik-tanaw ay nagpapakita ng walang humpay na pambubuli kay Will, at nagtaka siya kung bakit nasiyahan ang lahat na pahirapan siya ng husto. Napakaliit ng tingin sa kanya ng kanyang mga kaklase, ngunit mas alam ni Will kaysa sino man kung gaano siya kabaygo. Alam ni Will na napakamakasarili kung hilingin na tanggapin na lang siya ng mga ito, kaya kahit papaano, gusto lang niyang iwan siya ng mga ito. Ito ang naging mindset ni Will nang tanggihan niya ang alok ni Zion na kunin siya sa ilalim ng kanyang grupo. Sa pagpapahirap sa kanya ng lahat, nagpasya si Will na higit sa lahat, kailangan niyang tumuon sa pagpunta kay Alleria. Pagkatapos, inatake ni Zion si Will, at galit siyang nagsimula ng isa pang incantation. Nagbibigay daan ito kay Zion na magpatawag ng falcon na gawa sa apoy, at iniisip ni Will kung ito ay isang tagapag-alaga. Ang tagapag-alaga na ito ay halos sirain si Will, ngunit siya ay mahusay na umiwas habang pinuputol ang isa sa mga pakpak nito, at ginamit niya ang pagkakataon upang sundan si Zion. Sa kasamaang palad, ang Firebird ay may high-speed regeneration, kaya kakailang ganing sirain ni Will ang core nito. Ang mga tagapag-alaga ay karaniwang ginagamit upang magtanggol habang ang kanilang gumagamit ay nag-spell, ngunit ang Firebird na ito ay umaatake mula sa lahat ng direksyon. Ang labanan ay tumitindi, at nagsimula itong magkaroon ng malubhang pinsala sa parehong mga mandirigma. Wala nang mas nagulat pa kaysa kay Edward dahil napagtanto niyang nalampasan na ni Zion ang antas ng estudyante. Hindi lang siya nakakagamit ng high-level fire spell kundi nagpatawag pa siya ng guardian. Ang pagkakaroon ng ganoong tumpak na kontrol ng magic ay hindi kapani-paniwala, at napansin din ito ng mga Fire Faction Scouts. Ang kanilang mga ulat ay nagsasabi na si Zion ay may maraming potensyal, ngunit siya ay nahuhuli pa rin sa likod ni Lina at ang natitirang tatlong nangungunang estudyante. Siya na palaging binibilang palabas ay nagpapaunawa lamang sa kanila na si Zion ay may malubhang isyo sa kanyang balikat, at iyon ang dahilan kung bakit hindi nila masasabi kung sinong mga mag-aaral ang may nakatagong potensyal. Sinabihan ng head scout ang iba na magulat muli sa kanilang pinuno, dahil ang pagdiriwang na ito ay may nakakagulat na mahusay na grupo ng mga mag-aaral. Si Will ay pagod na pagod sa puntong ito, at kinikilala niya na mas lumakas si Zion. Puno pa rin ng galit si Zion, habang itinuturo niya na si Will ay isang mas mahusay na mandirigma nang talunin niya ang masamang Sentinel. Sinubukan ulit ni Will na ipaliwanag na walang dahilan para mag-away sila, pero mas lalo lang nagalit si Zion.
Ipinaalala ni Zion kay Will ang lahat ng pangungutya at kahihiyan na dulot niya, at nagtataka siya kung bakit hindi nagdamdam si Will sa kanya. Naiinis na rin si Will ngayon habang isiniwalat niya na naiinis siya kay Zion. Naisip ni Will na babalikan siya ng paulit-ulit ngunit sa ngayon ay determinado si Will na talunin si Julio. Halos hindi siya pinakinggan ni Zion at ipinahayag kung gaano siya nagagalit sa anumang oras na tumangging sumuko si Will kahit na siya ay isang walang talento. Ang masaklap pa, parang laging tumitingin si Will kahit saan pero laging hindi siya pinapansin. Nagulat si Will nang hilingin ni Zion na tingnan siya. Yumay na si Zion, kaya idineklara niyang tatapusin niya ang buhay ni Will kung patuloy niya itong hindi papansinin. Natigilan si Will nang marinig kung ano talaga ang iniisip ni Zion tungkol sa kanya, at napagtanto niya na habang iniisip niya na magiging masyadong makasarili na hilingin na tanggapin siya ng mga tao, ito talaga ang kailangan niya. Malinaw na nag-aalok si Zion na kilalanin siya, kaya nagpa siya si Will na kailangan niyang harapin ang kanyang hamon sa lahat ng mayroon siya. Natutuwa si Zion nang makitang seryoso na si Will kaya nagsimula na naman siya ng isa pang spell. Nakatuon si Will sa laban na ito, at naghahanda na kontrahin ang mahika ni Zion para makalaban siya. Nagulat si Will, gayunpaman, nang makita niya na si Zion ay gumagamit ng malawak na salamangka ng pagkawasak habang pinapadala din ang kanyang tagapag-alaga. Ang pinagsamang pag-atake na ito ay hindi kapani-paniwalang mapanganib ngunit naimapa na ni Will ang landas nito. Mahusay siyang nagtagumpay sa pag-atake, at nabigla si Zion nang hiwain ni Will ang kaibuturan ng ibon. Ang labanan ay umabot sa kasukdulan nito habang ang parehong manlalaban ay naghahanda ng kanilang pinakamalakas na pag-atake, ngunit si Colleen ay lumabas nang wala saan upang pigilan sila sa kanilang mga landas. Si Colleen ay mukhang medyo gutay-gutay, kaya ipinaliwanag niya na pinahirapan niya si Julio, at siya ay nawala. Nagulat si Zion pagkatapos makita kung gaano kagulo ang kanyang kamiseta, at ipinaalala niya sa kanya na siya ay anak ng isang maharlika. Sinisisi ni Colleen ang mga lalaki sa pakikipag-away sa unang lugar, at ipinaalala niya kay Will na mayroon siyang puntos na dapat ayusin kay Julio. Ipinahayag ni Colleen na siya ang maghahawak ng mga bagay mula rito para masundan ni Will si Julio. Galit na sinabi ni Zion na hindi niya hahayaang may makasagabal sa kanya, ngunit sinimulan lang siyang sigawan ni Colleen dahil sinira niya ang pagkakataon ni Will na maging maayos sa mga scout. Pinakalma siya ni Will sa pamamagitan ng papuri, at sinabihan si Zion na maaari nilang ipagpatuloy ang kanilang laban sa ibang pagkakataon sa pag-alis niya. Ito, syempre, ay hindi maganda kay Zion, at hinihiling niya na maglaban sila ngayon. Bumalik kay Michael, inanunsyo niya na malapit nang pumasok sa stadium ang mga nangungunang koponan. Lahat ay nagtataka kung sino ang unang magpapakita, at nakita namin na si Julio at ang kanyang mga kaibigan ay naglalakad sa gate. Pumasok na sila sa loob, at nagdiwang ang lahat habang ipinahayag ni Michael na walang ibang makakapidyo sa kanila. Gayunpaman, sa sandaling iyon, si Will ay lumipad sa buong karamihan at gumawa ng isang malakas na entrance sa pamamagitan ng pagbagsak sa lupa sa likod ni Julio. Ipinahayag ni Will na naroon siya upang hamanin si Julio, at malinaw na handa si Julio. Sa itaas ng Wizard Tower, tila nag-e-enjoy si Alleria sa mapayapang araw, pero tulog lang talaga siya. Hiniling ni Cecilia, ang kasambahay, na mas seryosohin ni Alleria ang kanyang trabaho bilang Mahavander dahil lagi lang siyang nakatitig sa mundong ibabaw. Tinitingnan ni Cecilia ang mga potensyal na kandidato na inirerekomenda ng mga scout, at itinuro niya ang isa na itinuturing nilang pinakamahusay na kandidato ng pangkat ng yelo. Ito ay si Julio, at siya ay nagdudulot ng lubos na kaguluhan sa pagdiriwang. Iniisip pa nga ni Cecilia na baka siya ang maging kahalili ni Alleria. Tiningnan ni Alleria ang ulat at sumang-ayon na maaari siyang maging kahalili niya kung mananatili ang lahat sa paraang ito. Bumalik sa pagdiriwang, ang laban ay umabot sa kasukdulan dahil may kailangan lang na agawin ang korona. Natutuwa si Julio na dumating si Will hanggang sa dulo, dahil hindi siya makukontento kung mananalo siya nang hindi muna siya pinapahiya. Sinabihan siya ni Will na huwag mag-alala dahil, hanggang hindi humihingi ng tawad si Julio para sa mga dwarves, wala siyang balak umatras. Tinawag ni Julio si Will na isang daga na paglalaroan niya, at tinakpan niya ang arena sa malamig na hamog. Ipinapalagay ni Will na ginagamit ni Julio ang smokescreen para umatake, ngunit mabilis niyang napagtanto na pinalibutan siya ni Julio at ng kanyang team. Nagsimula silang umatake, kaya nagpa siya si Will na kailangan niyang magpatuloy sa paggalaw para hindi siya matamaan.
Plano niyang alamin ang kanilang mga lokasyon gamit ang kanilang mga pag-atake, kaya hinihintay niyang lahat sila ay umatake sa kanya. Tinutukoy ni Will kung nasaan silang tatlo, kaya pinuntahan niya ang isa, ngunit nagulat siya sa isang pang-apat na shot. Tinutuya siya ni Julio sa pamamagitan ng pagtawag sa kanya na isang mahina, at natigilan si Will nang ihayag ni Julio na hindi man lang sila gumalaw ng kanyang mga kaibigan. Ang buong stadium ay ganoon na lamang ang pagkagulat nang makita nilang apat na iba pang mga Julio ang nagpakita. Na parang hindi sapat na masama, isiniwalat ni Julio na sumasabog din ang kanyang mga clone. Pinasabog niya ang isa sa kanila, na binalot ng yelo si Will. Bakas sa mukha ni Edward ang takot dahil hindi nagkakamali na gumagamit si Julio ng isang uri ng mahika. Kinilabutan din si Wagner dahil ginagamit ni Julio ang mga sikretong sining na natuklasan ng henyo at walang kapantay na si Aleria. Gumawa si Aleria ng 12 spells, at kahit papaano ay natutunan ni Julio kung paano gamitin ang isa sa mga ito. Lumilikha ang spell na ito ng mga kopya ng gumagamit nito, at hindi alam ni Will kung paano nagagamit ni Julio ang magic ni Aleria. Si Julio ay tumawa na parang isang ganap na balisa, at ipinahayag na ang kanyang talento ay ang nagpapahintulot sa kanya na gawin ito. Natutunan niya ang lihim na sining na ito sa pamamagitan lamang ng pag-aaral nito sa kanyang sarili. Sinabi ni Julio na si Aleria ay hindi gaanong kahanga-hanga pagkatapos ng lahat, at ipinahayag niya na sa lalong madaling panahon ay ilalantad niya siya para makita ng lahat. Siyempre, galit na galit si Will nang marinig ang usapan ng kanyang gustong babae tungkol sa ganitong paraan, kaya binasag niya ang yelo ni Julio at sinumpa siya. Natagpuan ni Will ang kanyang sarili sa isang medyo mahirap na lugar, gayunpaman, habang ang mga clone ni Julio ay gumagalaw ng eksakto sa gusto niya, at maaari pa silang gumamit ng magic. Nagulat si Will nang tumigil silang lahat sa pag-atake, at bumuo sila ng kulungan sa paligid niya. Hindi makalaya si Will kaya tinuya siya ni Julio at nagpatawag ng isang higanteng bola ng yelo. Ipinahayag niya na ito na ang wakas, at dinurog niya si Will. Ang buong pulutong ay humanga sa kanyang napakalawak na kapangyarihan, at itinuro ni Edward na nagawang manalo ni Julio sa laban nang hindi man lang gumawa ng isang hakbang. Tamang-tama ito para sa isang salamangkero, at malinaw na ngayon kung bakit nakakuha si Julio ng libu-libong mga kredito. Ginamit ni Julio ang sandaling ito para makipag-usap sa mga scout, at itinuro niya kung gaano kaimposibleng matalo siya matapos malaman ang isa sa mga lihim na sining ni Aleria. Sinabi ni Julio na papatunayan niya sa kanila na siya ay karapat-dapat na maging kahalili ni Aleria, at ang mga tao ay nag-cheer sa saya. Natukoy ni Irish na si Julio ay naglalagay lamang ng isang palabas para sa mga scout, at ginamit lang niya si Will na kasing bilis at maliksi ng isang halimaw. May mas alam si Irish na sinabi niyang hindi pa tapos ang laban, at sinabi ni Norman na magmumukhang katawa-tawa talaga si Julio kung hindi siya manalo matapos ang napakaraming pagpapasikat. Parang may alam silang dalawa, pero nabigla ang iba nang basagin ni Will ang higanteng bato ng yelo ni Julio. Nagpapasalamat si Will kay Julio sa pagtulong sa kanya na magpalamig dahil lagi siyang mainitan ang ulo pagdating kay Aleria. Desidido si Julio na ipahiya si Will kaya muli siyang umatake, ngunit madaling umiwas si Will sa pagkakataong ito habang pinapabagsak niya ang mga kaibigan ni Julio. Ipinaliwanag ni Will na hindi pa naperpekto ni Julio ang spell ni Aleria. Natigilan ng mga tao, at napagtanto ni Edward na tinamaan lang ni Will ang kanyang sarili para makakuha ng bentahe, katulad noong nag-away sila. Nalito ang karamihan nang magsimulang maghiwa-hiwalay ang mga clone ni Julio, at ibinunyag ni Will na nakontrol lamang ni Julio ang kanyang mga clone sa tulong ng kanyang mga kaibigan. Ibig sabihin, panandalian lang magagamit ni Julio ang magic ni Aleria. Sinabi ni Will na wala siyang karapatang maging kahalili ni Aleria, at nagalit si Julio. Binalikan namin si Aleria pagkatapos niyang sumang-ayon sa katulong tungkol sa pagiging kahalili niya kay Julio, gayunpaman, sinabi niya na hindi isang kahalili ang kanyang hinahanap. Sa halip, ang gusto niya ay ang nag-iisang espada sa tabi niya. Ipinaliwanag ni Will na habang kumikilos ang mga tagapangalaga sa kanilang sarili, ang mga clone na ginagamit ni Julio ay dapat na aktibong kontrolin. Dahil dito, kinailangan ni Julio na umasa sa kanyang mga kaibigan, at malinaw na isa lamang siyang mahina. Ang galit na si Julio ay tinawag na walang talento si Will habang umaatake siya, ngunit ipinakita ni Will na madali niyang ipagtanggol ang kanyang sarili. Desidido si Julio na patunayan na mali si Will kaya muli niyang ginamit ang mahika ni Aleria.
Dalubhasang iniiwasan ni Will ang lahat ng pag-atake na nagmumula sa mga clone, at iniisip ni Julio kung paano niya makokontrol ang 4 na clone sa isang pagkakataon. Ngunit kung wala ang kanyang mga kaibigan, siya ay nabawasan sa paghawak ng isang defensive na posisyon. Kumpiyansa pa rin si Julio na kaya niyang manalo, gayunpaman, dahil walang paraan para malaman ni Will kung sino ang tunay na Julio. Siyempre, natigilan ang bida-bida nang matagpuan siya ni Will at sinira ang pader na yelo para ma-atake siya. Ipinaliwanag ni Will sa nagulat na si Julio na ang panloob na temperatura ng kanyang mga clone ng yelo ay naging madali sa kanya upang mahanap. Kung ang mga clone ay hindi na-control ng perpekto, ang lamig ay tumutulo at ang mga kristal na yelo ay nagsisimula pa ring mabuo sa kanilang mga paa. Nagsisimula na talagang mawalan ng gana si Julio ngayon habang nawala ang iba pa niyang mga clone, at hinihiling niyang malaman kung bakit mas alam ni Will ang spell kaysa sa kanya. Simple lang ang sagot ni Will, childhood friends sila ni Alleria. Lumaki sila sa iisang orphanage, kaya alam na alam niya ang magic nito. Hinangaan niya ito at pinag-aralan, ngunit hindi niya ito maabutin. Ito ang dahilan kung bakit alam niya ang lahat ng lakas at kahinaan ng mahika ni Alleria. Tinawag ni Julio si Will na walang talento sa huling pagkakataon bago siya umatake, ngunit si Will ay nasa kumpletong kontrol ngayon. Pinuri ni Will si Julio dahil hanggang ngayon ay wala pang nakagagaya sa magic ni Alleria. Gayunpaman, nilinaw niya na si Julio ay wala kahit saan malapit sa kanyang antas. Ito ay dahil ang clone spell na halos hindi na magamit ni Julio ay naimbento ni Alleria noong siya ay 2 taong gulang pa lamang. Inilantad siya ni Will sa pagiging isang mandaraya, at iniisip ni Julio kung gaano siya nasasabik nang malaman niya ang spell. Gayunpaman, nagsimula ang realidad, at napagtanto ni Julio na siya ay nasa parehong antas lamang ni Alleria noong siya ay isang paslit pa lamang. Si Julio ay ganap na balisa sa sarili ngayon, habang siya ay tumatawa na parang balisa, at ginagamit niya ang kanyang galit upang lumikha ng 8 clone ng sabay-sabay. Namangha ang mga tao, at sinabi ni Julio na hindi siya dapat maliitin. Inabandona niya ang anumang pag-asa na magkaroon ng ganap na kontrol sa mga panggagaya, at plano niyang gamitin na lang ang mga maraming numero upang ibagsak si Will sa lupa. Sigurado si Julio na mananalo siya ngayon, pero mas lalo lang siyang nagalit nang sabihin ni Will na nakikipaglaban siya sa 10 Alleria noong mga bata pa sila. Sinimula ni Julio ang kanyang sunod-sunod na pag-atake, ngunit mahinahong sinimula ni Will na tapusin ang bawat clone ng paisa-isa. Si Julio ay patuloy na nagsisikap na makatakas, ngunit ang mga bagay ay hindi maganda para sa kanya dahil si Will ay mahusay na tumawid sa larangan ng digmaan. Inilunsad ni Will ang kanyang espada para tapusin ang huling clone, at gumamit siya ng malakas na suntok para ganap na sirain ang totoong Julio. Ang crowd ay naging ganap na nagagalak habang itinuturo ni Michael na ang walang talentong si Will ay nanalo sa isang elite na may higit sa 10 mga kredato. Nagdiwang ang mga kaibigan ni Will, at sinugod siya ni Colleen. Walang natitira sa kanyang daan, at ang gagawin na lang ni Will ngayon ay kunin ang korona. Gayunpaman, sa sandaling iyon, nabigla si Will nang kunin muna ni Wigor ang korona, at sinabi niya na kinuha niya ang kanyang oras nang naglalaban sina Will at Julio. Isa na naman itong ugoy ng mga pangyayari sa magulong laban. Ngunit ito ay tapos na ngayon, at inihayag si Wigor na nanalo sa crown match. Sa tore, sinabi ng katulong kay Alleria na tapos na ang laban. Si Alleria ay ganap na nabalisa, gayunpaman, at parang may isang spell na nagpapahintulot sa isang tao na baguhin ang nakaraan, pero wala. Kaya, iniisip niya kung mayroon bang magbubura sa alaala ng isang tao. Nagtataka ang katulong kung tungkol saan ito, at laking gulat niya nang makita ang kalagayan ni Alleria. Natakot si Alleria nang marinig ang sinabi ni Will tungkol sa kung paano niya ito pinahirapan noon, at ipinaliwanag niya na sinusubukan lang niyang panatilihin si Will sa sarili niya. Bumalik sa arena, patuloy na nagagalit si Zion dahil hindi siya makapaniwala na nagawa pa ni Will na talunin si Julio. Nagmamadali si Colleen kay Will at si Zion ay nanumpa na siya ang tatalo sa kanya. Humingi ng paumanhin si Will kay Colleen dahil hinayaan niyang kunin ni Wigor ang korona, ngunit ayos lang ito sa kanya, at natutuwa lang si Will na natupad niya ang kanyang pangako sa mga dwarves.